mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarines Paloma at ngayon lalahad ko ang natunan para sa daily devotion na pinamagatang It is dangerous to abuse God's patience. So, delikado na abusuin natin yung patience natin Panginoon sa Kristo. So, yung scripture po natin ngayon is Habakkuk chapter 1 verses 12-13 and sinasabi na, Lord, are you not from everlasting? My God, my Holy One. Yola will never die. You, Lord, have appointed them to execute judgment. You, my rock, have ordained them to punish. Your lips are too pure to rule on evil. You cannot tolerate wrongdoing. Why then do you tolerate the treacherous? Why are you silent while swallow up those more righteous than themselves? So, sa Tagalog po is sinabi ni Habakkuk, O Panginoon, kayo ay Diyos mula pa noon. Kayo ang aking Diyos, ang banal na Diyos na walang kamatayan. O Panginoon, ang bato ng kanlungan, pinili niyo ang mga taga-Babylonia para magparusa sa amin. Dahil banal kayo, hindi niyo matitiis na tignan ang kasamaan at kaguluhan. Pero bakit niyo hinahayaan ng mga traidor o taga-Babylonia na gawin ito sa amin? Bakit niyo hinahayaan pagmalupitan ng mga taong hindi ganun masama kung iahambing mo sa kanila? So, yung katuruan po natin yun is number 1, God does not tolerate evil. So, si God hindi niya tinatolerate yung evil. No? Lahat ng kasalanan na ginagawa natin yun in the immediate presence of God. No? Means, kailanman hindi naging absent si Lord. No? Na pwede tayong gumawa ng kasalanan na nakatalikod ng ating Diyos. So, always remember na walang kasalanan ang hindi paparusahan ng ating Panginoon sa Kristo. At hindi makakalusot sa ating Panginoon sa Kristo. Kung ikaw nakalusot ka dito sa lupa, sa batas ng Diyos, sa harap ng Diyos, hindi ka makakalusot. No? Lahat ng ating kasalanan is merong kaparusahan. God does not tolerate evil. So, next is God punishes evil with evil. So, yung si Lord God, minsan, ginagamit niya yung masama para parusahan yung masama, no? Excuse me. Like, mga bisyo. Example natin pag-inom. Di ba yung pag-inom, ay yung ikakapahamak mo. Kasi, umiinom ka. Then, kapag nalasing ka, pwede kang mabugbog, no? Kasi natitrip ka. So, ang tendency nun is, binugbog ka rin and ayun yung kapahamakan mo, no? So, God punishes evil with evil, no? At minsan, hinahayan tayo ng ating Diyos sa ating mga kasalanan, no? Para yun na rin ang kanilang maging or ating maging kaparusahan. So, God punishes evil with evil. Next is, God ordained the defeat of evil. So, may itinakdang panahon ang ating Diyos para parusahan na ating mga kasalanan, no? Para taluin ang kasamaan, para labanan ang kasamaan, no? May takdang araw po yan, and meron din pong hangganan. So, God ordained the defeat of evil. So, bilang application at minsan sa buhay, number 1 is do not tolerate evil, no? May kasamaan ba tayo sa ating sarili or kahit saan? No, we don't tolerate evil, no? Ilalaban natin dapat yung kasamaan. Yung puso natin kasi is mapandaya, no? Kaya laban natin puso, no? Sa gera ng buhay natin. And thank God kasi sinugo niya yung kanyang anak, no? Ay sinugo niya ang kanyang santong espiritu upang manahan sa ating buhay. And mapagtagumpayan natin yung mga kasalanan, makasalanan naman na nagagawa natin dito sa lupa. So, do not tolerate evil. Next is, do not abuse God's patience. So, yung pasensya ni God is, wag po natin abusuhin, no? Kapag napuno natin ang patience natin, Panginoon sa Kristo, may judgment na nakaabang sa iyo, no? Do not abuse God's patience. Hindi porket may kasalanan ka nagagawa ay hindi yun nabibigyan na ating Panginoon ng consequence o kaparusahan, no? Sa mga bagay na makabunong gawain na ginagawa natin or ginagawa mo,
isahayaan natin at ay pagpapatuloy natin yung gawain yun. No. Hindi po dapat ganun, no. Wag po natin gawin yun, no. Wag natin hayaan mapuno si God, kasi kapag napuno si God, grabe yung consequence na, no. Yung ibang matitigas yung ulo, diba? Inaabuso nila yung pasensya natin, Panginoon, kaya humahantong sila sa kapahamakan. So dapat tayo madisiplina, no? So do not wait for God's discipline. Ito na nga po yung point number 3 na huwag natin antayin na disiplinahin tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Pag pinaparamdam sa atin ng Santong Espiritu na masama yung ginagawa mo, kamuhian po natin ating kasalanan, no? Pakinggan natin yung Santong Espiritu na nanahan sa atin, at huwag tayo magmatigas pa, kasi para rin yun sa atin, para rin yun sa ating future, no? So huwag na natin hintayin na disiplinahin pa tayo ng ating Diyos, no? Kasi kapag dinisiplina ka ni God, hindi yan masarap, hindi yan masaya, no? Pagsisisihan mo yan in the end of your life. Yes. For example na lang natin, ayun nga, bisyo, pag-iinom. Inabuso mo yung pasensya ni God na like paulit-ulit mong ginagawa, no? And ikaw nagkaroon ka ng sakit, no, na malala, diba? So ayun, hindi masarap yun, no? Nasa hospital ka, ni papagaling, diba? Ang daming gastusin, dagdag bayarin pa, hindi rin yung masaya kasi ikaw nasa hospital, diba? So huwag po natin hintayin disiplinahin pa tayo natin Panginoon si Kristo, no? At kung dumating man po ang pagdidisiplina na ating Panginoon sa atin or sa inyo, magpasalamat pa rin po tayo sa ating Diyos, no? Kasi dinisiplina na tayo. Katunayan doon na mahal tayo ng ating Panginoon at ayaw niya tayong mapasama pa ulit, kaya niya ginawang disiplinahin ka, no? Pero sa pagkakataong iyon, syempre is mapaisip ka, mapapabago ka na, kasi nga ganun yung naranasan mo and ayaw mo ulit maranasan yun. So do not wait for God's discipline. So ayun po ang natutunan sa daily devotion na to. Naway may natutunan kayo and may share sa iba, at syempre may apply sa ating buhay. So thank you po sa pakikinig, at God bless po sa ating lahat.